Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo sa araw nito, nitong linggo ng ikalimang linggo ng muling pagkabuhay, ay ipagpatuloy natin ang pagbabasa mula sa Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 15. At alam nyo, sa sinabi ko po, sa binanggit ko pa ng nakaraan, si San Juan ay wala pong salaysay sa atin tungkol sa pangyayari nung sila ay nagkaroon ng huling hapunan. Sa halip, ibinigay niya sa atin itong mahabang salaysay sa mga habilin ng ating Panginoong Hesus nung sila ay nagkaroon ng huling hapunan. Kaya nga po, ang lahat ng mga nag-aaral ng filosofiya at teolohiya ay nagbibigay atensyon nitong mga salaysay ng ating Panginoon, itong mahabang salaysay, dahil dito po matatagpuan natin ang mahalagang habilin ng ating Panginoong Hesus, at lalo na kung ito'y ating unawain. Ito ang nagbibigay susi upang maintindihan at maging maliwanag para sa atin ang maraming mga bagay sa atin pong relihiyong Kristyanismo at sa atin pong pagtitiwala kay Kristo. Balikan nga natin ang Ebanghelyo, lalo na ang pinakadulo nito. Sinabi niya, "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga." So mga kapatid, ang lahat ng ito ay batay po sa prinsipyo na ating sinusunod na walang iba kung hindi ang ating pagnanais o paghahangad sa Diyos. Tayo'y naghahanap at sinusubukan natin na gagawin ang lahat upang matagpuan ang Panginoon. Nagsisikap tayo na umakyat sa banal ng bundok ng Panginoon. Sabagay, walang masama dyan dahil ito ay ang ating kahilingan at pagnanais dahil sa hangarin nating matagpuan ang Diyos. At kung minsan inaakala natin kay layo-layo ng Diyos sa atin at kay hirap-hirap siya abutin. Ngunit, kung maintindihan natin itong mga sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon, magkaroon tayo ng pagbabago ng direksyon at magiging bago ang patutunguhan ng ating buhay espiritual o sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gayong sinabi ni Kristo na tayo'y tinuring niyang mga kaibigan at hindi na mga alipin. Ito ay nagpapahayag na ang Diyos mismo ay nakikipagkaibigan sa atin at ang Diyos mismo ang naghahanap sa atin at siya ang nagsisikap na tayo ay matagpuan. At kung ito ay ang siyang nangyayari, maaring sasabihin natin na ang ating paghahanap sa Diyos pumapangalawa lamang sa kanyang pagsisikap na tayo ay matagpuan. Ibig sabihin, hindi na kailangan na ubusin natin ang ating lakas upang hanapin at matagpuan ang Diyos. Dahil siya na mismo ang naghahanap at nagsisikap na tayo ay kanyang matagpuan. So kung ganito ang sitwasyon, sisikapin natin. Kung itatanong natin ano ang dapat natin gagawin, sisikapin natin na sa pamumuhay natin, gagawa tayo ng mga bagay-bagay na matagpuan tayo, madali tayong mahanap ng Panginoon.
At upang makuha natin ang kanyang atensyon na narito tayo, kanyang mga anak, na handang tumugon upang madali tayong lapitan ng Panginoon at siya mismo ay magiging kaisa natin. Pero ang tanong natin, paano? Alam niyo mga kapatid, gayong binanggit ng Panginoon na siya'y nakipagkaibigan sa atin. Kung titingnan natin, ang isang kaibigan ay isang nagpapahayag o nagbubukas ng kanyang puso sa atin. At ganun din tayo sa kanya. Kumbaga sabihin, wala na tayong tinatago sa isa't isa at tayo po ay nagkakaroon ng pagtitiwala dahil nga siya ay isang kaibigan. At sa ganun, kung ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kaibigan ay ganun na lamang, ang atin pong pagiging faithful sa Kanya ay napapalakas at napapagtibay. Sa mga kapatid, ito ang ating naramdaman. Masaya tayo pag kasama o katabi natin ang ating kaibigan. Mga kapatid, ito mismo ang nais iparating ng ating Panginoong Hesus. Dahil nga po, sinabi niya, tinuturing ko na kayong mga kaibigan. At nakita naman po natin kung paano niya binuksan ang kanyang puso. Kaya nga po, tinatawag natin siya na puso na may pagmamahal. Pusong kabanal-banalan. Dahil ito'y puso na may banal na awa or divine mercy. So mga kapatid, bakit ginagawa ng Panginoong Hesus ito? Dahil siya po ay nag-aanyaya sa atin upang tayo ay makasama sa pagmamahalan nilang mag-ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Ama sa kanilang pagmamahalan na pinapahayag at pinagkaisa dahil nga po sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito ang pakay ng ating Panginoong Hesus na tinatawag niya tayong mga kaibigan upang walang mawala sa atin at hindi masayang ang ating buhay. Sa halip, ito ay magiging buhay na lubusan. Pero balik tayo sa katanungan, paano nga ito gagawin? Paano tayo magiging kaibigan ng ating Panginoong Hesus? Balikan natin ang kanyang mga salita. Ako ay manatili sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. So mga kapatid, dito natin makikita ng pakikipagkaibigan sa Kanya ay nangangahulugan na ito ay isang gawain o kumbaga sabihin isang misyon sa sinabi niyang humayo kayo. At kung ating itatanong, bakit sinasabi niya upang kayo'y mamunga? Ano ang ibig sabihin niya sa bunga? Mga kapatid, walang iba kung basihan natin sa kanyang mga sinasabi. Wala tayong ibang misyon kundi ang magmahal. 'Di ba sabi niya, magmahalan kayo. Kung titingnan natin ang mga banal o ang mga santo, dahil nga po ang pagmamahal ay may iba-ibang muka, di ba? Pero take a look at the saints. Di ba napapansin natin, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang talino at abilidad. O meron silang pagkatao at iba't ibang ugali. Pero, iisa lamang ang pakay ng kanilang buhay na walang iba kung hindi ang magmahal.
To love, ano nga bang kahulugan ng pagmamahal? To love the others as others. Dahil kung minsan tayo maging mabait na paglingkod sa iba, ngunit hindi naman natin ito ginagawa ordinarily, kundi tayo po ay nag-i-ego tripping lamang po. So kung tayo'y totoong magmahal ayon kay Kristo, tayo ay lubusang magmahal sa iba dahil sila ay iba. Kahit sino pa man sila, ang ating pagmamahal ay dapat walang kinikilingan at walang tinititigan, kundi tunay na pagmamahal. Alam nyo, mga kapatid, kung minsan iniisip natin, magagawa ba natin ito? At kung balikan natin ang ating lumang buhay, kalimitan tayo'y nalulungkot. Ang buhay natin ay parang walang sigla. Ang buhay natin ay parang walang kahulugan at walang patutunguhan. Bakit? Dahil nga po, nabanggit ko na ito, babanggitin ko po ulit upang maging maliwanag. Merong kwento sa buhay na ang Diyos mismo ang nagsusulat. At siya ang namimili kung sino ang kanyang mga aktor o aktres at kung ano ang papel na dapat nating gampanan. Alam nyo, taliwas kasi ang ating mga ginagawa. Akala natin we write our own drama. Kumbaga sabihin, sa mahabang panahon, tayo ay nandudoon sa tinatawag nating ego drama, na kung saan ikaw na ang sumusulat ng kwento, ikaw na ang nag-produce, ikaw pa ang direktor, at ikaw pa ang main actor. At dito po natin mapapansin ng ating buhay ay parang walang saysay, walang kahulugan, walang patutunguhan, at walang kalatoy-latoy. So mga kapatid, dito natin po mapansin, dahil nais ng Panginoon na tayo ay maging mapayapa at masaya, tayo ay Kanyang inaanyayahan upang tayo'y maging Kanyang kaibigan. At tayo po ay makiisa at tayo po ang susunod sa istorya na Kanyang ginagawa at tayo ay gaganap ng ating mga papel kung ano man ang pinipili ng Diyos para sa atin. So in short, be a friend of Jesus at matatagpuan mo ang tunay na kasiyahan. Kasi ang akala natin pagdating sa relihiyon, ito ay palaging seryoso, palaging mabigat, at parang walang kasaya-saya. Now we know that if we become the friend of Jesus, then we will find that joy and peace in the Lord. Sinabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So mga kapatid, kung meron kayong pagkakataon, balikan niyo muli ang mahabang kapitulo 15 ni San Juan at dito mo maintindihan na marami itong sinasabi upang ating maunawaan at tayo po ay mas maging malapit at mas magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.